Magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Menchi Basco at Loreto Payas para sa kanilang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat ni Clarissa Ocampo, Cortel family, Rafael Francisco at Noel Brosepcon. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Hasmin Sebeldia Lim, Maribit Doroen, Erwin Vismanos, Margarito Batuhan, Yamamoto Sowichi, Ferde del Mundo, Melda Sumagpao, Rosemary Piscacio, Sheila Vizquera at Zinaida Luciano. Natatanging kahilingan ng Ferro family ni Maria Elena Estanislao, Marie Gallardo, Ibanez and Sebastian family, Ronchelle Sabado, Erlinda Alberto, Rowena, Angela Bidad at Clarissa Ocampo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Don De Castro, Monsignor Albert Vinos, Tricia, Mario, Ethan James, Angelo, Heidi, Delphine, Teresita Estanislao, Froilan Sabado, Rodolfo Jake III, Federico Jr., Federico Sr., Ginciano, Nilda, Jose Jr., Jose Sr., Norma at Father Jose Bustillo. Gayon din ang kaluluwa ni Mila Naval. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihinalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Renz Hernandez. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon.
sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Mga minamahal na kapatid, sa araw pong ito, ginugunita natin ang isang banal, isang santo, si San Francisco de Assisi. Kilala San Francisco sa kanyang kabanalan, sa kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos, sa kanyang pagpili sa kapayakan at kasimplihan ng buhay. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang, pag-isihan ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Ikaw ang aming daan patungo sa Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang katotohanang nagpapalaya sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming buhay at sa iyo mayroon kaming bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at pamumuhay na hamak. Matalunto nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 2 taon ng paghahari ni Artaherjes. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang akong malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo, wala kang sakit. Bakit ka ganyan? Sinidlan ako ng takot, gayon may sinabi ko sa hari.
Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O, ano ngayon ang ibig mo? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik? Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asap, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tahanang aking titirahan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan ng pong itutugon. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Tayo pong lahat. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumahis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon, yaong dala naming lira. Tugon, Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. sa amin ay iniutos, nang sa amin ay lumupit. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit-awit. Tugon, Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Tugon, Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Tugon, Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot
si Jesus. May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan mo po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pagninilay ngayong gabi, tumingin po muna tayo sa ating mga katabi at maingiti sa ating mga labi. Sabihin natin, "Salamat sa Diyos at buhay ka pa." Pagpasalamat po natin mga kapatid ang biyaya ng buhay na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, sa atin pong ebanghelyo ngayon, napakinggan natin sa kwento ni San Lucas, ang tagpo kung saan habang naglalakad ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad, mayroong mga ilang taong nagsabi sa kanya, "Panginoon, susunod po ako sa inyo." 3 beses at 3 klase ng tao ang nagsabi nito sa ating Panginoon. "Panginoon, susunod po ako sa inyo." At ito naman po ang talagang panawagan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay mayroong natatangi at pangkalahatang tawag na maging mga alagad ng Diyos. To be disciples. To be disciples of the Lord. Ito naman po talaga ang panawagan at paanyaya sa ating lahat. At kung meron po tayong magandang halimbawa o example ng pagsunod kay Jesus, ng pagsunod sa Diyos, ay walang iba kundi ang pinagdiriwang nating santo ngayong araw na ito, si Saint Francis of Assisi o San Francisco ng Assisi o Francisco de Assis. Ano po? Si San Francisco ng Assisi po, originally, yung kanyang parents or probably his mother came from France. But Saint Francis was born and raised in Italy. No? Ipinanganak at lumaki sa Italia. Ano po? Mga around early 13th century, mga 1220 onwards, nung nabuhay si Saint Francis. Ano po? Si Saint Francis ay galing sa isang, kumbaga, may kayang pamilya because his father is a merchant, isang businessman. Nagpro-produce sila ng iba't ibang uri ng tela. No? Nagpro-produce sila ng iba't ibang uri ng tela. Ano po? At sa ganung konteksto, si Saint Francis ay nagkaroon ng pagpapanibago sa kanyang buhay nang simula niyang sundan at sundin ang kalooban ng Diyos. Nang simula niyang akuin at tugunin ang tawag ng Diyos na siya ay maging kanyang alagad. At pinibigyan po tayo ng halimbawa o tinuturo sa atin ni Saint Francis ang ilang mga daan kung paano tayo in our own little way
makakasunod sa Diyos. Katulad ng kanyang pagsunod. Napakarami po ng pwedeng sabihin kay Saint Francis. Dahil sobrang sikat nga po niya, isa sa mga sikat na santo. In fact, yung inspirasyon ng pangalan ng ating Santo Papa ngayon, si Pope Francis, ay galing sa inspirasyon ni Saint Francis. Galing sa kanyang buhay. No? At merong 3 daan na itinuturo sa atin si Saint Francis of Assisi para tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo. And what are these 3? First, the way to discipleship, the way to following Jesus is through humility and simplicity. Ang unang daang itinuturo ni Saint Francis atin para makasunod tayo sa Diyos ay ang kapakumbabaan at kasimplihan ng buhay. Sabi ko nga po sa inyo, si Saint Francis ay galing sa isang mayamang pamilya. Pero ano ang kanyang ginawa? Tinalikuran niya yung kanyang kayamanan. No? Tinalikuran niya yung pwede nang manahin sa kanyang mga magulang at namuhay siya ng mapagpakumbaba. Namuhay siya ng payak. Namuhay siya ng simple. So the first way to discipleship is humility and simplicity. Pagpapakumbaba at kapayakan ng buhay. Lagi po nating tatandaan, kung gusto nating pumunta sa taas, lahat naman siguro tayo gustong pumunta sa langit, The way to heaven is not upward. The way to heaven is downward. Ang daan pataas ay pababa. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay tinataas. So if you want to be a disciple of the Lord, kailangan nating magpakumbaba. Kailangan nating alisin ang ating pride sa ating sarili because pride is the enemy of humility. Alam niyo po mga kapatid, yung pride po nakakamatay. Saka yung pride, hindi yan inuugali. Yung pride, ipinanlalaba. Joke lang. So the way to heaven is not upward. The way to heaven is downward. Kaya pwede bang tumingin ka sa iyong katabi at sabihin mo, kapatid, huwag ka namang ma-pride. Okay, the way to discipleship is simplicity. Namuhay ng payak. Si Saint Francis po, iniwan niya ang lahat, tinalikuran niya ang lahat, sukdula ang tingin sa kanya ng ibang tao ay nawawala sa pag-iisip. Dahil sino nga ba naman ang nasa tamang pag-iisip, nasa kama ka na, bumaba ka pa sa sahig? Yung ating lingwaheng Tagalog, nasa kama na, bumaba pa sa sahig. Iniwan ang karangyaan at namuhay ng simple. Pero alam nyo, kapag namumuhay tayo ng simple, laging may puwang sa atin ng Diyos. Dahil kung marami tayong gusto, marami tayong pangailangan, marami tayong kayamanan at karangyaan, chances are, nawawalan na ng space ang Diyos sa ating puso. Kaya, pag sumikapan natin maging simple lang, maging simple lang. Napakaganda ng awit ni Ariel Rivera, Simpleng buhay ay kay ganda. Mayroong ngiti, mayroong saya. Walang hindi magagawa, lalo na't simple ka. And that's the way to discipleship. Simplicity. Kaya anong sinabi ni Jesus doon sa kanyang mga alagad nung sinugo niya, huwag kayong magdadala ng baon, ng tinapay, ng lukbutan, ni paniyapak. Bakit itinuturo sa atin ng simplicity na umasa lagi tayo sa Diyos? Dahil kung ang dami nating gusto, ang dami nating kailangan, baka hindi na tayo sa Diyos umaasa.
So the first way to discipleship is the way of humility and simplicity. The second way to discipleship, according to the life of Saint Francis, is the way of nature. No? The way of nature. O ang pagmamahal natin sa kalikasan. Ganon din sa mga hayop. No? Kaya nga po, mamaya daw may pagbabasbas ng mga pets. Bakit? Dahil si Saint Francis is patron saint of the pets. At napakalapit ng relasyon ni Saint Francis sa kalikasan. Anong sabi niya sa brother sun, sister moon, no? Siguro sister flower, brother tree, mother river, auntie sea, or uncle volcano. Mga ganyan lingwahe ni Saint Francis. It only shows that Saint Francis has a deep connection to the nature. At kung meron pong konkreto tayong pwedeng gawin, magandang maging tagapag-ingat po tayo ng kalikasan. Dito, guilty po tayo. Lalo nang unang-una sa pagkakalat. No? Sa pagkakalat. Ginagawa nating malaking basurahan ng paligid. May tema sa ERAP nung naging, nung naging mayor. Hindi ko alam kung natatandaan nyo yun. Sabi niya, nagsisimula ang kalinisan sa kalinisan ng Casillas. Alam niyo yung Casillas? CR. CR. Ibig sabihin, nagsisimula ang kalinisan sa sariling bahay. Tayo ayaw na, guilty tayo dito, sobrang makalat natin sa buhay. Kung saan-saan tayo nagtatapon. Tandaan natin, cleanliness is next to godliness. Kung hindi natin kayang itapon ang balat ng candy sa tamang basurahan, wag na nating buksan. Dahil hindi naman natin itatapon ang kending may laman. Di ba? Simple lang yun na practical na pamamaraan. And of course, yung pagmamahal natin sa kalikasan, sa mga hayop, at sa isa't isa. No, the way to discipleship is the way of loving and taking care of nature. And lastly, the way to discipleship is embracing the paradox in life. Alam niyo ba yung paradox? Ang paradoxo ay sa Tagalog, kabalintunaan. Kabalintunaan. Ano ba yung kabalintunaan? Yung kabalintunaan po ay dalawang realidad na magkasalungat. Dalawang realidad na magkasalungat. Halimbawa, init at lamig. Sala sa init, sala sa lamig. Ulan at araw. Yun yung kabalintunaan, the paradox of life. At si Saint Francis po ay nagtuturo sa atin to embrace the paradox in life. At saan ito makikita? Makikita ito sa napakasikat na prayer ni Saint Francis, na ginawang awit. Let me read to you yung prayer ni Saint Francis that speaks about paradox of life. Sabi ni Saint Francis, Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is faith, where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And when there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is, ito, napakaganda nito, the paradox, it is in giving that we receive.
Sa pagbibigay, tayo tumatanggap. It is in pardoning that we are pardoned. Sa pagpapatawad, tayo nakakatanggap ng patawad. And it is in dying that we are born to eternal life. At sa ating pagkamatay, ay nagkakaroon ng buhay. Pagkamatay sa ating sarili, pagkamatay sa pagmamataas, pagkamatay sa pagiging masungit, pagkamatay sa sama ng pag-uugali, upang magkaroon ng bagong ikaw. Minsan we need to die. Not literal, Hindi literal. Mamatay sa ating sarili para sumilang ang bagong ikaw. Kaya nga po mga kabatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ang paanyaya ay sumunod sa Panginoon. At mayroon tayong modelo, si San Francisco. Tinuturuan niya tayo ng daan kung paano sumunod kay Jesus. First, the way to discipleship is humility and simplicity. Second, the way to discipleship is loving and taking care of our nature. Maging malinis. Huwag masyadong magkalap. And third, the way to discipleship is embracing the paradox of life. It is in giving that we receive, in forgiving that we are forgiven. It is in dying that we are born to eternal life. Amen. Iniluluhog natin sa Diyos, Ama, ang ating mga pangailangan dahil tinawag tayo ng kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating komunidad, naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nawalan ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasa ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Diyos ang ating personal at pampamilyang kahilingan. Ang lahat ng ito po, Ama, ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo
buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan kapurihan niya niya at at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihang lagi mong pinaalingaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ginagawa po namin ngayon, Ama, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo po, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian at ng hinirang mong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo higit ni San Francisco ng Assisi, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Buong pananalig po nating awitin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang biniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. May ngiti sa ating mga labi at galak sa ating puso, magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Mga minamahal na kapatid, mas na natin si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayong inaanayahang makibahagi sa piging na banal. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Dolce me facere voluntatem tuam. Dolce me facere voluntatem tuam. Quia Deus meus, Deus meus, es tu. Teach me, Lord, to do your will, for you are my God.
Magandang hapon po muli sa ating lahat. Magandang gabi pala, sorry. Muli po ako si Father Renzo Hernandez, taga Calapan, Oriental Mindoro. Ako po I am currently staying at Santa Cruz Parish, no, Blessed Sacrament Shrine. Dahil po ako ay nag-aaral sa UST sa kasulukuyan. So kaya po ako ang nagmisa dito ngayon dahil malapit lang po ako dito sa inyo. So kinagagalak ko po kayong makilala at makadao pang palad. After po ng misa natin ay ang pagbabasbas sa ating mga alagang mga hayop. Dito lang ba sa side? Sa labas na lang. Saan ba mas practical? Sa labas o dito? Sa side na lang siguro, may nadaang sasakyan doon sa labas. So, yan paano? Pagbabasbaso ng hayop, Huwag niyong pababasbasan ng asawa niyo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapagpukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At naway ingat at pagpalain kayo, 10 ng inyong mga mahal sa buhay, ng isang mapagmahal at mapagkalingang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay atin ang naipagdiwang, humayo tayo at tahakin ang daan sa pagiging alagad. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kataong pong ito sa inspirasyon at panalangin ni San Francisco ng Assisi, ang patron ng ating mga alagang hayop, ay po'y sama-samang manalangin ng pagbabasbas. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na siyang lumikha sa mga hayop upang makatulong sa ating lahat. Maglaan po tayo ng saglit na katahimikan at ating personal na ipagdasal ang ating mga alaga at ang inang kalikasan. Ama naming lumikha, niloob mong kalingain ang mga hayop para makatulong sa pangailangan ng mga tao. Pakundangan sa pagdalangin ni San Francisco ng Assisi, maganap nawa ang iyong kaloobang aming pakinabangan ang mga hayop sa ikaluluwag at ikalulusog ng aming buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo. At naway ingatan at pagpalain kayo ng isang mapagmahal, makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin pong alagaang mabuti ang mga hayop na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Salamat sa Diyos.